Good morning. Siguro dahil busog kayo at mahirapan kayo ngayong makapakinig. But praise God sa mga nagdala ng food. Really thank you for that sa inyo pong pagpe-prepare. Paggising ng maaga para lutuin po ito. Last week pa ito. Thank you for preparing at kami po ay inyo pong nabusog and this will be our last breakfast fellowship next month next year na ulit sa January na ulit tayo magko-continue with that dahil magiging busy na po tayo this coming December. Okay? So siguro reminder lamang, may youth later on pero I'll just be meeting you for a short time and then kakausapin ko kayong lahat. Mag-isip-isip na kayo ngayon kung ano yung mga bagay na. Then mangangamusta lang ako sa lahat ng mga youth. So I'll be releasing a list kung sino yung una. Okay? So later on we will be doing that and may cell po later on. Ang shell ng Sunday shells. And then after that, na-assign ko po yung mga young adults to help us out to prepare yung church natin for the Christmas decoration. But those who want to help out, then you can stay. Siguro mag-start po yung preparation po nila, mga around 1:30 siguro, para po mag-decorate dito. At least na-start na po. Hindi ba nalilito yung mga nasa likod? Mayroong Christmas light? Okay lang naman. Okay. Gusto nyo mabumilis yung pitik? Para napapasabay kayo? Anyway, sige. Let me just read to you our passage for this morning. Psalm 119 from verse 169 to 176. It reads, "Let my cry come before you, O Lord. Let me give me understanding according to your word. Let my plea come before you. Deliver me according to your word. My lips will pour forth praise, for you teach me your statutes. My tongue will sing of your word, for all your commandments are right. Let your hand be ready to help me, for I have chosen your precepts. I long for your salvation, O Lord, and your law is my delight. Let my soul live and praise you. Let your rules help me. I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant, for I do not forget your commandments." Let us pray. Lord, we ask for your blessing this morning as we study your word. Yung last part po ito ng Psalm 119, we pray, Lord, na kami po ay tutulungan po ninyo na makita ang aming kawalan, katulad po ng psalmist, at makita po namin ang pangangailangan po ng namin, Panginoon Ama, ng inyong tulong, ng inyong biyaya, Panginoon Ama, sa bawat araw. Nawa magsilbing aral po sa amin ang example po ng psalmist po dito dahil ito din po ang inyong nais na aming matutunan. Ang patuloy, Panginoon Ama, na magpakumbaba at magdepende lamang sa inyong mayamang biyaya. We pray, Lord God, for your blessing and may you alone be magnified, Lord God, in our study of your word. Also, we pray for the weather, Lord God, sa storm. Ito po ngayon ay nasa Pilipinas na at marami po kaming mga kababayan, Panginoon Ama, na dumadaan, Panginoon Ama, sa matinding pagsubok, Panginoon Ama, dahil nakailang bagyo na rin po na dumaan, Panginoon Ama, in the northern part of the Philippines, Lord God. We pray that you will weaken the storm. We pray, Lord God, that you will protect, Lord God, ng mga kababayan po namin, especially to those who are Christians, oh God. I have heard, Lord God, yung kanilang mga struggles. And we pray for them, Lord God, na sustain nyo lamang po sila at iingatan. At may this be also an opportunity for them to share the gospel to those who are lost, oh God. So we pray for your grace and mercy, Lord God. And we pray, Lord, na sana humina nga po yung bagyo sa bawat oras, Panginoon Ama, na magdaraan. And Lord, as we continue this morning, guide us and bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong umagang ito ay The Need for God's Grace. Hindi po ito katulad ng Psalm 119 verses 161 to 168 na puno po ng declaration ng psalmist sa ating Diyos patungkol sa kanyang katapatan sa salita ng Diyos. Siguro kung inyong titignan ng inyong Bible, makikita po natin dito yung kanyang declaration of faith. Pero dito po makikita po natin sa Psalm 119, ito po yung tinatawag na
personal pleas sa ating Panginoon. Yung kanyang patuloy na paglapit at paghingi ng tulong sa ating Panginoon. Ito ay nababalot sa paghingi ng grace o ng biyaya ng Diyos na magawa niya at masunod niya ang kanyang kalooban. This is the bottom line stanza as a call for God to help him and to enable him to do his will. So may tamang pagkilala dito ang psalmist patungkol sa kanyang tunay na katayuan at kakayanan sa harap ng ating Panginoong Diyos. At mahalaga po itong pag-aaral na ito. Kasi minsan na nagkakamali po tayo ng ating pananaw sa ating mga sarili dahil ang tingin natin, tayo ay magaling, tayo ay mabuti, tayo ay ganito. Okay? We have that thinking. But in reality, we are nothing before God because we only live by grace sa bawat araw. At kung tayo man ay Kristiyano na, tayo ay nakakatayo lamang sa harapan ng ating Panginoon dahil lamang kay Kristo Jesus. Naging mabuti tayo dahil kay Kristo, naging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos dahil kay Kristo Jesus lamang. At hindi dahil sa ating mga sarili. Kaya nga po importante po na ating pong matutunan ang binigay na example dito sa atin ng Panginoon dito sa Psalm 119. At ito ay magkaroon po ng puso na patuloy na nagpapakumbaba. Sa ating pag-aaral, ang tuon natin ay ang matutunan ang humility at pagtanggap na apart from God, tunay nga na wala tayong magagawa. Ito ay mahalagang paalala sa ating lahat dahil tayong lahat ay nakakalimot palagi sa katotohanan ito. Kaya nga maganda na ito'y ating maging panalangin habang din kayo po ay nakikinig ngayon at inaaral yung huling stanza po dito sa Psalm 119. Dapat po magkaroon po tayo ng tamang pag-assess sa ating mga sarili. Na-assess nyo ba ang inyong sarili? Maganda pong ina-assess natin na kung ano nga ba ang pananaw ko. So doon po natin mag-gauge din kung ano nga ba, kung biblical nga ba ang ating pananaw sa ating mga sarili. Kung siguro kung naaral po ninyo at maalala po ninyo yung inaral natin sa biblical counseling, inaral po natin yung understanding of man. Kasi kailangan po dapat na magkaroon po tayo ng tunay na pagkilala kung ano ang tao, kung sino po tayo. Actually, kung ikaw ay Christian at nagpo-profess na Christian, hindi ka magiging Christian kung mali yung iyong doctrine of man. Mahalaga po ito kasi kung ang tingin ninyo sa sarili ninyo ay mabuti ako, magaling ako, may nagagawa ako, ito po'y taliwas sa katotohanan na hinahayag po ng salita ng Panginoon. Because we are truly nothing before God. Wala po tayo. Kaya nga po kailangan natin si Kristo Jesus. So hindi mo kikilalanin si Kristo, hindi mo kikilalanin ang pangangailangan mo kay Kristo Jesus kung mali po ang iyong pananaw sa iyong sarili. Kasi kung ang pananaw mo sarili ay ikaw ay mabuting tao, may nagagawa kang kabutihan at ikaw ay okay naman, hindi ako katulad ng mga nasa kulungan ngayon, edi actually wala tayong pagkakaiba sa kanila. Dahil apart from the grace of God, pwede din natin gawin yung mga ginagawa ng mga taong ito. But out of His grace and love and mercy, tayo po ay kanyang sinusustain sa bawat araw. Kaya nga mahalaga, ano ang iyong pagkilala sa iyong sarili? At yung psalmist po dito, tama po yung kanyang pagkilala sa kanyang sarili sa harapan ng isang Diyos na banal. Totoo nga ba tayo sa ating mga sarili? Huwag niyo pong lokohin ang inyong sarili na, Jay, ang galing-galing mo talaga. O Jay, ang bait-bait mo talaga. Huwag po na yung lokohin ang inyong mga sarili. Minsan ganun po tayo We think that way. Hindi, ang dapat na tingin natin, Jay, kaya mo nagawa yan dahil mabuti ang Panginoon, dahil sa biyaya lamang niya. Importante po ito sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil ito po ay pagkilala na kailangan nga po natin talaga ang biyaya ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. So ipanalangin po natin na tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos na alisin yung ating pride. Okay? Makita natin na ang buong buhay natin ay nakapailalim sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito din po yung tuon ng psalmist. Ang buong Psalm 119, kung isa-summarize lamang po natin ito, tandaan po natin na ito po ay nakatuon sa prayer at sa kahalagahan po ng salita ng Diyos. Prayer and the Word of God. Kaya nga po, bawat verse po dito, palagi po siyang may pagtuon sa salita ng Panginoon at madalas po, ito po ay panalangin. Okay? Paglapit at pagdeklara ng kanyang sarili, ng kanyang pangangailangan sa ating Panginoon. So ang kahalagahan ng pananalangin at salita ng Diyos sa ating buhay ang pinakatuon actually ng Psalm 119. Kung atin lang sandaling tignan ang verse 176, dito makikita kagad natin yung kanyang tamang pananaw
ng psalmist sa kanyang sarili. Kung inyo pong titignan sa verse 176, kanino niya ikinumpara yung kanyang sarili? Sa isang lost sheep. I am a lost sheep. Yun yung kanyang pananaw. Lahat po tayo ay mga ligaw na tupa. Okay? Kaya nga dito makikita natin na yung psalmist ay humihingi siya ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Maganda na maihantulad natin actually din ang passage na ito sa Psalm 123 ni King David. At doon may deklarasyon si David na hindi siya nagkukulang dahil ang Diyos ay ang kanyang mabuting pastol. So doon sa Psalm 23, may declaration doon that si God, siya yung shepherd, at dahil siya yung shepherd na nangangalaga sa kanya, kinikilala niya na hindi ako magkukulang dahil ang aking Diyos Ama ay ang aking mabuting pastol. Pero kung atin pong ititignan ito dito sa Psalm 119 verse 169 to 176, ito po ay ang kanyang pagdepende sa ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang patuloy na paghingi ng tulong o ng biyaya ng Diyos dahil alam niya na ang kanyang kasapatan ay tanging mapupunan lamang ng ating Panginoong Diyos. Kaya siya lumalapit kay God dahil alam niya na ang Diyos lamang ang kasagutan sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. So ito po yung ating tuon, ito po yung ating aaralin. At siguro start po natin ito sa pagtingin po sa ating outline. Ano nga ba yung laman ng kanyang panalangin? Actually, yung kanyang panalangin ay paghingi ng tulong o ng biyaya ng Diyos. Kaya nga po maganda when we pray, do we really ask for God's grace? Okay? So isa-isahin po natin ito, a prayer for understanding, for deliverance, for ability to worship God rightly, for power to live an upright life, for strength to persevere, for humble submission to God's word. So ito po yung mga aralin natin ngayong umagang ito. So yung una po ay prayer for understanding. Makikita po natin ito sa verse 169. Sabi po doon, let my cry come before you, O Lord. Give me understanding according to your word. So the psalmist asked for spiritual insight and how he is to respond in trials. Bigyan niyo po ako ng kaunawaan, kaliwanagan sa aking sitwasyon at kung paano po ako tutugon sa lahat ng aking kinakaharap. Kung paano niya maia-apply ang salita ng Panginoon. Lord, give me understanding. Ito po ay panalangin for wisdom and understanding. Kung ito ay ang tuon ng puso ng psalmist, ito din dapat yung laman at puso nating mga mananampalataya. Dahil sa lahat ng sitwasyon, kailangan po talaga natin ng tulong ng ating Diyos. Ano man yung inyong sitwasyon, ano man ang inyong pinagdaraanan sa inyong buhay, ang magandang tugon natin sa lahat ng ito ay panalangin. Na Lord, tulungan niyo po ako. Nandito ako sa sitwasyon na ito. Turuan niyo po ako na maunawaan bakit ko to pinagdaraanan. Bakit ito ngayon ang aking sitwasyon? Ano yung mga bagay na nais mong aking matutunan? Ano yung mga bagay na nais mong aking alisin at talikuran kung ito man ay kasalanan laban sa inyong harapan? So, ang patuloy na humingi ng tulong sa Diyos kung paano niya tamang kakaharapin ang pagsubok, temptasyon, maging sa oras ng blessing, kung paano din siya tutugon sa iyong mga bagay na ito. Ito yung kanyang panalangin. Ang kadalasan actually na tugon ng tao ay kung ano ang nasa isip na niya. Minsan ganun eh. May sitwasyon, ano yung nasa isip niya, yun yung kanyang gagawin kagad. Okay? O kaya kung ano yung experience niya sa isang sitwasyon at yun yung kanyang gagawin. Ang problema, madalas na nakakalimot po ang isang tao na tumugon, lalo na ng isang mananampalataya, nang may pagpapakumbaba at humihingi ng karunungan sa Diyos. Bakit ito po ang nangyari, Lord? Lord, paano ba ako tutugon na mag-glorify kita? Mahirap yung sitwasyon mo, di ba? Paano ako, Lord, tutugon dito sa sitwasyon kong ito? Nalaman mo, may sakit ka na hindi na gagaling. Lord, paano po ako tutugon dito? Hindi yung tamang mag-worry ka na lang kagad, woe is me, ako na yata ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Hindi po eh. We are to go to God and ask, Lord, bakit, kunyari, may sakit ka man, ano? Bakit, Lord, binigyan niyo ako ng ganitong klaseng sakit? One time, na-hospitalize ako siguro, few years ago yun. And 3 days ako nasa hospital. Di naman 3 years, wag naman 3 years. 3 days ako nasa hospital at dinadiagnose talaga ng mga doktor kung ano yung sakit ko. Hindi nila malaman hanggang sa
ano ba, umalis na, ma-discharge na lang ako kasi lumabas na lang ako ng hospital, wala silang parang, yung kagat ng daga, pag nakagat ka ng daga, isipin mo na lang yun, isang diagnosis sa akin, leptospirosis. Sabi ko, wala namang daga na kumagat sa akin, hindi naman ako lumusong sa baha, pero yun daw yung lumalabas doon sa mga test. So parang ang weird, ano? So may mga ganong klaseng sitwasyon, ang daming blood test na, kinuha na halos lahat ng dugo ko, nangayayat na ako. Ah, Siyempre exaggerated lang naman yun, ano? Pero kumbaga parang, Lord, bakit po ganon? So sometimes mapag-iisip ka eh. Bakit Lord ganito? Paano ko Lord God tutugon sa ganitong klaseng sitwasyon? Magwo-worry ba ako? Magmumukmok na lang ba ako? Hindi na lang ba ako kikilos? At alam mo yun, bahala na lang? No. Siyempre may plano ang Panginoon. Gusto niya pa rin na ako ay patuloy na magtiwala at magpasakop sa Kanya. Kayo din for sure, marami kayong mga pinagdaraanan sa inyong mga buhay na mahirap at for sure trying. Okay, struggle. Pero ang nais ng Panginoon sa mga ganong klaseng sitwasyon, Lord, give me understanding. Give me understanding na makita ko po na lahat ng bagay ay under your sovereign will. Kaya nga po, dapat tayo ay tumugon palagi na nagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoong Diyos at hingin ang kanyang biyaya na maunawaan natin ang ating sitwasyon o kalagayan para maging ayon sa kanyang salita ang maging tugon natin dito. Importante po yun. Importante po. Hindi siya yung tamang nangyari. Hindi, alam na naman ni God yan eh. Siguro alam na rin naman ni God, ito yung gagawin ko. Hindi. Ililinya po natin ang ating mga sarili dun sa plano at kalooban ng Diyos ayon sa kanyang salita. Matuto tayo na palaging nagpapakumbaba at humihingi palagi ng paggabay sa Diyos. Natulungan tayong maunawaan ang lahat na nangyayari ayon sa kanyang pananaw at hindi sa ating sariling understanding lamang. Na sa bawat pangyayari sa ating buhay, ito ay may kasagutan sa kanyang salita. Siguro sa example po dito, sa Psalm 119, ito din po yung kanyang naging prayer. Sa verse 18, sabi po doon, "Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law." Open my eyes, Lord, na makita ko ang inyong salita, ang inyong kalooban. Ito ay kanyang panalangin na kailangan niya ang tulong ng Diyos upang kanyang makita ang kagandahan ng kautusan ng Diyos para sa atin. Kasi kapag pinag-uusapan na natin ang kautusan, minsan meron po tayong response na hindi po tama. Kailangan ba yan? Magagawa ba talaga yan? Totoo ba yan? Parang hindi yata yan applicable o parang hindi ko naman yata kayang gawin yan. Di ba? Minsan may law, tapos may command, may clear truth na itinuturo ang ating Panginoon, hindi yan magagawa, Brother Jay, imposible yan. Parang hindi. Kaya nga, you ask for understanding. You ask for wisdom. Kung tayo po ay humingi ng wisdom sa ating Panginoong Diyos, the Lord will allow us to see the beauty of His Word, the beauty of His command. Okay? At na ito ay mabuti. Kasi ang lahat na nakasulat sa salita ng Panginoon ay mabuti para sa ating lahat. Kasi lahat po ng ating suliranin, ating tatandaan, sufficient po ang Word ni God at may kasagutan po ang salita ng Panginoong Diyos sa lahat po ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. Paano yung pagpili ko ng pagkain kapag nasa Jollibee ako? Meron bang Bible verse para dyan, Brother Jay? Meron po actually. Kasi kung ano yung desire kung ano yung sa tingin mo na makakapagbigay ng joy para sa'yo, binigay ni God yon para sa'yo. 'Di ba? Seek and joy. Actually, totoo naman yun eh. Kasi binigyan tayo ni God na tayo po ay magkaroon ng satisfaction. Di ba, napansin niyo yun kapag kunyari daw, nagkikrave kayo ng food, tapos anong iniisip ninyo? Lord, will niyo ba talaga? Siguro hindi na will ito ni Lord kung talagang mamahalin yung pagkain, tapos ang pera mo ay 50 pesos lang. Hindi will ni Lord yon. Pero kung kunyari, okay, sige, 50 pesos ang pera mo, yung will ni Lord para sa iyo kung ano yung kasya doon sa 50 pesos na yon. Pero sabihin natin, walang problema sa budget. Kung ano yung makakapagbigay ng kaluguran sa iyo, blessing ni God yan sa iyo. And God wants you to enjoy His blessings. Okay? So, hindi po masama na, alam mo yun, kaya nga ako tatanungin natin, everything talaga is in the Word of God. Pero syempre, it's in line palagi sa hangganan din ng ating Panginoon para sa ating lahat. So if we ask wisdom, the Lord will give it. And the Lord is always good.
para sa ating lahat na kanyang sasagutin ito at lahat ng kanyang salita na kanyang ibibigay na pang-unawa sa atin ay para sa ating kabutihan at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Siguro bigyan lamang po natin ng application. Ito, palagi ko po itong binibigay na application at siguro kailangan ko lamang ulit-ulitin palagi dahil ito parang yung pinaka-basic. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 25, not neglecting to meet together as it the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ito po yung importance ng fellowship. Okay? Bakit, minsan isipin, bakit kailangan mag-fellowship? Bakit kailangan maging kaisa tayo sa bawat mananampalataya dito sa church? Kailangan ba talaga mag-meet? Okay? Minsan yun po yung nagiging question. Okay, what is the beauty of that command? Ano nga ba yung kagandahan ng kautusan nito? The purpose of that command is for us to grow in our relationship with God. Actually, ang thinking natin, pag mag-aaral ako on my own, I will grow with my relationship with the Lord. Actually, yeah, part yun, but apart from the grace that God gives in the church, apart from fellowship, actually, hindi ka din mag-grow kay God kasi hindi mo makikita yung pagkilos ng Panginoon sa iba't ibang mga tao. Naisip niyo ba yon? Kasi makikita mo lang, puro sa sarili mo. Pero there are people in the church who are struggling, mas nahihirapan sa kanilang mga buhay more than you, at nakikita mo ngayon sa buhay nila kung paano kumilos ang Panginoon. So lumalawak ngayon yung ating pananaw sa Diyos na, o nga Lord, faithful ka sa akin, but Lord, grabe, napaka-faithful mo din sa Kanya, dahil yung problema niya mas mahirap eh. Pero pinapakita niya yung katapatan ninyo, inyong pag-ibig, ang inyong biyaya sa kanila. Kaya ngayon lumalago lalo yung pagkilala mo sa Diyos na napakabuti ng Panginoon. You will never experience that on your own. Kaya nga, no Christian is an island eh. Na parang ako lang to, Brother Jay. It's a personal relationship with God. Yes, it is a personal relationship with God. But God brought us to a family of believers because we belong to the body of Christ. Not only that, for us to grow in our relationship and understanding of God, but to receive encouragement also from another. Di ba, kanino mo maririnig yung encouragement na, Brother Jay, sige, pagpipray kita. Kung mag-isa ka lang, wala kang fellowship. Jay, pagpipray kita, Jay, ha? Alam mo, mag-isa ka sa bahay, ay tatap mo yung sarili mo. Kung mag-alala, Jay, kaya mo yan. Pero being with other people, di ba? Kunyari, ako, may sakit ako for the past 3 weeks. I'm really weak. Sinasabi ko sa inyo, you know, yung aking sickness. And then, all of you would, Brother Jay, I'll be praying for you. Di ba napakalaking encouragement yun? You wouldn't receive that, di ba, from the world. But that is a blessing sa fellowship po dito sa ating church. It's an encouragement na kasama ko kayo na nanalangin, kasama ko kayo na tayo ay isa sa lahat po ng pangangailangan ng bawat isa. Not only that, but to receive God's grace together as we study the Word of God together. Alam mo yung means of grace, when we study the Word of God, lahat po tayo sama-sama na lumalago. Yung aking pag-unawa, iisa tayo dito. Dahil tayo sama-sama na kumikilala at nag-aaral ng kanyang salita. In the church, in the fellowship of the church, we receive rebuke. We receive correction. Diba? So that we may walk in holiness. Hindi yung kunyari, mag-isa ka lang. Diba? Jay, mali yan. Mali yan. Huwag mong tuloy yan. Diba? Parang weird. You cannot do that on your own, but the church will help you to be rebuked and to be corrected. Bahagi po talaga ito eh. Kasi apart from the church, hindi po talaga tayo lalago. Apart from the Word of God, kaya nga po importante na makita natin na importante po talaga yung command to be in fellowship with other believers. Dahil kung wala pong fellowship with others, ang tingin mo palagi, magiging tama ka. Di ba? Ang tingin mo sa interpretation ng Word ni God on your own is tama na palagi. Ito ang application dito para sa akin. Hindi ko kailangan ng interpretation ng pastor o ng kahit na sino man. Tingin mo, magiging okay ka na. But when we gather to hear God's word, sabi nga sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Kanino ito isinulat? Kay Timothy, at sino yung nagsulat na ito? Si Paul.
paalala ng isang pastor sa isang kapwa pastor ng responsibility ng pastor ay ibahagi ang salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon ay siyang magtuturo sa atin, mag-reproof sa atin, magko-correct sa atin, mag-train sa atin in righteousness. Kaya kailangan natin ng church. Kaya po mahalaga, nag-gather po tayo. The command to gather is beautiful. Dahil ito po ay para sa ating paglago. Why? Because you will miss out a lot of things pertaining to your growth in Christ-likeness kung hindi po tayo uutusan, iko-command ng ating Panginoon not to neglect gathering together. Kaya po yun yung command. And it's beautiful kung atin po itong iintindihin dahil ito po ay para sa ating kabutihan. Dahil ito po ay para sa ating paglago kay Kristo Jesus. I think you must establish here the non-negotiables in your life. Meron ba kayo noon? Yung mga non-negotiables? Narinig nyo na yung word na non-negotiable? When I became a Christian, nagbigay na kagad ako ng standards sa aking sarili. These are non-negotiables. Hindi ako hahanap o manliligaw ng isang babae na hindi Christian. Yun yung unang-una kong non-negotiable. Kumbaga, kahit na marami kong kakilala ng mga unbelievers before, na magaganda, mukhang mabait naman, okay, na matatalino, hindi, non-negotiable. Sabi ni God, do not be unequally yoked with an unbeliever. So, non-negotiable. Sunday service, non-negotiable. Kahit na-invite mo pa ako, kahit na bayaran mo pa ako ng 2 milyon, 3 milyon na umattend sa birthday party mo o kaya sa wedding mo o kahit na ano pa, i-deny kita. Non-negotiable. Yun, importante ito na ma-establish ninyo to sa buhay ninyo kung Christian kayo. Why? Kasi inaral natin sa Hagay, priority si God. Sino ba nagbigay ng buhay sa atin? Si God. Galing sa Kanya ito. Then, para sa Kanya ito. Sino nagligtas sa atin? Sa ating mga kasalanan? Si God. Sino nagbigay ng trabaho sa akin? Sino nagbibigay ng lakas sa akin sa araw-araw? Sino nagbigay sa akin ng asawa, ng anak, ng lahat? Meron ako. Kanino lahat galing ito? Sa ating Panginoong Diyos. Kasi magpapalit ko sa isang tao? No way, Jose. Non-negotiable. Non-negotiable yan. Non-negotiable ang Bible study. Importante yan. Kaya ako before, nung nag-start ako, Bible study ko actually sa Makati pa, nakatira ako sa Caloocan. Bible study, non-negotiable. Maliban na lang kung may sakit ako o kaya kung may trabaho talaga ako na hindi ko maiiwan, something like that. Hindi siya pwedeng hindi. Dahil ang word ni God, ang teaching ni God, means of grace. Means of grace yan. Kumbaga, hindi pwedeng mawala ang salita ng Panginoon dahil we can only grow in the Word of God. Lalago lang tayo sa Christian life through the Word of God. Siyempre, isipin na, pwede naman ako mag-aral on my own. Pwede naman ako makinig ng mga preachings sa internet dahil marami na yung mga bagay na ganyan. Yeah, pwede kang mag-grow on your own, not in the guidance of our God in terms. Okay, so may mic na ako. So importante po, we establish non-negotiables in our life. Okay? If we learn God should be our priority in life in Hagay, then dapat may non-negotiables ka pagdating sa buhay in relationship with God. If the psalmist asked for understanding to God, ano sa tingin nyo ang kailangan niya palagi? Ang salita ng Diyos at maunawaan ito. Ano ang avenue na pinoprovide ng Diyos sa ating mga Christian? Siyempre, through Sunday service, through Bible study, teaching ministries in the local church. Yun po yung avenue na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Upang tayo ay lumago sa ating understanding sa salita ng Diyos.
Naka-on na ba? Test mic. Meron na? Parang hindi ko naririnig. Ayun, okay, meron na. Okay? So, may means of grace ang ating Panginoon in terms of God, kung paano ang ating Panginoong Diyos na magbibigay sa atin ng understanding. Yung understanding na ito ay hindi lamang parang, Lord, I pray for understanding, and then biglang may understanding ka na lang. It requires study. It requires time. Hindi po natin actually maunawaan din talaga yung ating sitwasyon sa ating buhay apart from the Word of God. Nakukuha niyo yun? Kasi huwag tayong maging mystical. Kung meron pa kayong thinking, may hang-ups pa kayo ng mga mysticism before, na parang pag na nag-pray ako ng understanding, magkakaroon na lang ako kagad. The Lord will give us understanding through the study of the Word. The more you put yourself, your life into the Word of God, the more you will gain understanding. Kaya po may mga nagmamature, may mga Christian talaga na nagmamature, patuloy na nagmamature, dahil patuloy sila na nag-aaral ng salita ng Panginoon. So, do you really want to grow in knowing God and understanding His Word? Then dapat po, non-negotiable ang ministry of God's Word sa buhay mo. Mahalaga po na makita po natin yun. Importante po ang ministry of God's Word sa ating buhay. Kung ang isang desire ng Christian is to grow in Christ, if you are a Christian, siguro magiging question talaga, do you really desire to grow in Christ? Siyempre, ang sasagutin ninyo ay, hindi. Siyempre, oo, di ba? Ang sagot ninyo. Siyempre, Brother Jay, sino bang ayaw mag-grow kay Christ? Gusto ko mag-grow kay Christ. Ang magiging question ngayon, do you desire to understand, to learn, to study the Word of God? Yun yung magiging ano lang naman dun eh. Kung gusto mo talagang mag-grow in Christ, you will give yourself to the Word of God. Na magbibigay talaga ako ng oras to attend and to learn. Because every meeting is a means of grace. If you prioritize God, you will also give priority to His Word. Importante po yun. Alam niyo, kapag hindi po ako nakaka-attend pag may sakit ako, ang una-una ko nasa isip ko, ako may mga bagay ako, Lord, na hindi matututunan na sayang. Ayun yung palagi kong thinking before. Nung bago lang akong Christian nun, ha? And I thank the Lord dahil binigay lamang ito ni God sa akin by grace. Wala naman ako dating ganung heart eh. Na alam mo yun, mag-aral. Wala akong hilig magbasa. Pero the Lord has given me that heart by His grace na, nga, Jay, kailangan mo to eh. Gusto mo lumago, kailangan mo yan, din atinan mo yan, puntahan mo yan para sa iyong paglago. Kaya nga lang, kung ang nagiging thinking ninyo ay okay na ang Sunday service para sa inyong life, di para lang nakakalungkot po yung ganon. Kaya nga po, meron tayong mga ministries of the word here. Kung meron man tayong combined cell ng Sundays, dahil sa pag-aaral po natin ng biblical counseling, teaching pa rin po yun. At bahagi po yun para sa ating paglago. Pero ano nga ba sa tingin ninyo ang kadahilanan kung bakit hindi lumalago ang isang mananampalataya sa salita ng Diyos? What are the reasons? Hindi po exhaustive list po ito, but one of the major reasons na ating dapat tignan. Number one, prayer. Katulad po ng pananalangin po dito ng psalmist. Isa po sa hadlang sa ating pagbabasa o pag-aaral, ang kakulangan natin ng pananalangin at paghingi ng tulong sa Diyos na ating maunawaan ng kanyang salita. Don't just pray na, Lord, I pray na maintindihan ko po, bigyan mo ako ng understanding, but Lord, give me also the heart to read, to study, okay? Your word. So, ibig sabihin, may request, may response din po dapat tayo dun sa ating panalangin, may action. Hindi siya yung parang you just be passive, na antayin mo lamang na ang Diyos ay kikilos sa'yo. Then, syempre, prayer mo yon. Teka lang, Brother Jay, napaka-impatient mo, inaantay ko pa yung pagkilos ni God sa akin eh. Nag-pray ka, gusto mong magkaroon ng understanding, wala pa, Brother Jay, kaya hindi pa ako nagbabasa ng Bible ngayon. Wala pa yung kilabot na nararamdaman ko, wala pang pagtaas ng hindi. When you pray about it, you act on it. Nakukuha niyo yun? Lord, give me understanding. Basa ka ng Bible. Lord, give me understanding. Mag-spend ka ng time kay God. Dahil yun din yung kalooban ng ating Panginoon sa ating lahat. Pangalawa, kung bakit po tayo hindi lumalago sa word ni God, is because of pride. Pride, actually, ito po yung isang bagay na talagang problema na ating mga mananampalataya dahil ito po yung nasa ating mga puso pa rin. Pagdepende sa sarili. Okay? Parang
naintindihan pero hindi naman malinaw at hindi naman isinasabuhay. Alam ko na yan eh. Pero hindi naman ginagawa. Kaya nga minsan parang ang hirap sabihin na alam ko na yan, pero hindi naman nakikita sa life. Ang nakakalungkot, hindi din actually nakikita si Kristo Jesus sa buhay niya. O maari din na sabihin niya na alam ko na yan. Ito, palagi ko naririnig to, alam ko na yan eh. Ayun nga, minsan nakakalungkot eh. Narinig nyo na, naaral nyo na, alam nyo na, may conviction na siguro kayo doon sa kung ano ang tama na inyong gagawin, pero hindi nyo susundin. Okay? Anong kasagutan? In pride. Okay? Humility. What you are to do is to confess and acknowledge before God na mayabang po talaga ako, Lord. At ipakita niyo sa akin ang kayabangan ko. Not giving priority to God's word is pride. Kasi kapag hindi mo binibigyan ng priority ang word ni God to grow in understanding, parang sinasabi mo kay God, marunong na ako. Actually, hindi mo nga ipag-pray na give me understanding eh. Kasi nga, may pride ka eh. Kaya nga po, dapat ipanalangin ninyo ito. Na Lord, tanggalin mo yung pride sa aking puso na naghihinder sa akin na makita yung aking tunay na katayuan sa iyong harapan. Ang pangatlo na bagay na naghihinder sa atin to grow in the Word of God is wrong priority. Okay, yung priority po natin na mas binibigyan po natin ng oras ang ibang bagay kaysa sa pagbibigay oras sa pananalangin at pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. So what we are to do is to prioritize God. Nung inaral natin yung Book of Haggai, did you respond well? I do hope na sana nag-respond kayo, o nga Lord, kailangan kong baguhin ang buhay ko. Hindi kayo ang priority ko, aayusin ko ngayon. I do hope hindi siya yung parang napakinggan lang ninyo and then okay na after Sunday service, balik na kayo sa dati. Ang ganda ng turo ng Sunday service, pero walang response. Be reminded that in every truth that you receive and that you hear, you are to respond. If you do not respond dun sa command and calling ng ating Panginoong Diyos, that will be a sin against you. Babalik yan lahat sa inyo. Sasabihin ni God, tinuro ko na, ayaw nyo pakinggan. Binigyan ko na ng linaw at in-explain na sa pulpit kung ano yung kalooban ko sa inyo at hindi nyo bibigyan ito ng kahalagahan, then, number one, pag-pray nyo kaagad ang inyong mga puso na, Lord, meron po akong kasalanan na naghihinder na aking matanggap ang inyong salita. Only sin hinders the word. Kung wala kayong response, dapat po may response tayo in every hearing of the word. May tama po dapat tayong pagtugon. Kaya nga po importante na makita po natin ito sa ating buhay. Binigyan ko nga ba ng prioridad ng aking Panginoong Diyos? Meron na nga ba ako neto for the past days? Meron na ba nga akong mga binago na dating hindi siya ang prioridad ko? Ngayon ay binago ko na ito. Siya na ang aking prioridad sa mga bagay na ito. You assess yourself. Kayo lamang po nakakaalam ng mga bagay na ito. So what we are to do is to prioritize God. I-establish mo nga yung tinatawag na non-negotiables. Kasi sabi nga sa Matthew 6 verse 33, siguro alam po ninyo yon. 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So, first the kingdom of God, in everything, the kingdom of God. Sa aking pagpili ng trabaho, sa aking pagpili ng course, sa aking pagpili ng magiging asawa, sa aking pagpili ng ganito, sa aking magiging desisyon, sa lahat ng aking mga gagawin sa aking buhay, I have to seek first the kingdom of God. And lastly, siguro, another hindrance for us to grow in the Word of God is laziness. Nagpapadala sa sarili, imbis na lumapit sa Diyos at humingi ng kalakasan at kakayanan na magawa ang mga bagay na ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Just plain lazy. Ayoko, Lord God, na mag-aral. Ayoko talaga, Lord, mag-pray. Ayoko talaga, Lord, na ganito. Then i-check ninyo ang inyong mga sarili. Paano natin ito sasagutin, yung problema ng laziness? Then pray and ask God na, Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Kung ako po ay nagiging lazy, isang taon na po akong hindi nagbabasa ng Bible, nag-pray lang po ako pag birthday ko, saka kapag kumakain ng pagkain, pag masarap yung ulam, hindi po ganun, Confess to the Lord kung saan yung mga bagay na nagkukulang kayo. Okay?
na hindi ka na nag-aaral at nakikinig ng kanyang salita. Then ask them for diligence to study, to gain wisdom and understanding. Siguro, be reminded of these passages. Basahin ko lamang. Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Kaya pray, dahil ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom. James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Proverbs 3:13, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. So if you fear God, if you truly have a right understanding of God, bibigyan po kayo ng Panginoong Diyos ng biyaya na mabigyan siya ng oras sa iyong buhay na magbasa, mag-aral upang inyo pong maunawaan kung ano ang kanyang tunay na kalooban para sa ating lahat. So una, we need God's grace to gain understanding. Kailangan po natin ng grace ng ating Panginoon. At saklaw po yan doon sa lahat ng aking binanggit ngayon na kung ano man yung sitwasyon natin, kailangan natin i-confess ito at i-repent at hingin ang tulong palagi ng ating Panginoon upang tayo ay lumago sa ating pag-unawa sa kanyang salita at sa ating kinakaharap sa ating buhay. Pangalawa, a prayer for deliverance. Sabi sa verse 170, let my plea come before you. Deliver me according to your word. In context, dito makikita po natin yung psalmist ay patuloy po siya na naghihingi ng deliverance laban sa kanyang mga kaaway. Ito po yung makikita at usual po ito for the earlier passages or earlier verses na naisulat sa Psalm 119. Pero dito po, sa case po dito sa ating passage o dito sa stansang ito, iba po. Siya po ay humihingi ng salvation o ng deliverance sa temptation at sa kasalanan. Lord, tulungan niyo po ako na hindi po magkasala laban sa iyo. Deliver me, okay, according to your word. Ang problema po ng mga mananampalataya kapag may temptasyon o pagsubok man, anong ginagawa? Most of the time, nakakalimot po na lumapit at tumawag at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Minsan, pag may problema, ang iniisip kagad, solusyonan ko ito, kaya ko ito. Rather than na ikaw ay magdepende sa ating Panginoong Diyos. Pero ang problema, nagdidepende lamang po tayo sa ating mga sarili na ang thinking natin, kaya ko naman itong problemang ito. Pero katulad ng example po ng psalmist dito sa Psalm 170, sa Psalm 119 verse 170, siya ay nagpipli. Okay? Humihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos na siya ay tulungan. How are we to be delivered from temptation? Ano ang kasagutan dito ng psalmist dito sa Psalm 119? Paano ba ako madideliver sa mga bagay na aking kinakaharap sa aking buhay in terms of temptation? Kailangan natin ang word ni God. Dahil ito ang pagpapaalala sa atin kung ano ang kanyang kalooban sa oras ng testing. Kailangan natin mapaalalahanan kung ano yung kanyang kalooban. Kaya nga dito sa ating passage, sabi nga, let my plea come before you, deliver me according to your word. At ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus during the time of temptation. Ano yung ginawa ni Jesus Christ during the time na tinetempt siya ni Satan? It is written. It is written. It is written. So, word ni God. Hindi ito yung parang, hindi, lalabanan ko ito ng sarili kong lakas, tatalikuran ko kung ano man itong temptation na ito. Hindi ganoon. You go to the word of God. You empower yourself with His word, with His promises, kung ano yung kanyang kalooban. Sabi nga sa Psalm 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. It answers the problem of purity. Okay? Siguro kung ating titignan, kung titignan natin in terms of sexual immorality or pornography man, what passages do we need to remember para labanan ito? Sabi sa Genesis 39 verse 9, in story ni Joseph, kung saan po ay siya ay, alam mo yun, tinitempt ng asawa ni Potiphar, ano yung kanyang sinabi? How then can I do this great wickedness and sin against God? So yung word ni God nagpapaalala sa atin na, teka lang, ba't ako gagawa ng sexual immorality? Ito'y wickedness at sin laban sa Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 to 5, for this is the will of God, your sanctification, ng iyong paglago sa kabanalan.
that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. So may word si God sa atin na nagpapaalala kung paano natin tatalikuran yung sexual sins. At kung ano man ang sins ninyo na inyong kinauhulugan, may salita ang Panginoong doon para ating panghawakan na ito'y kanyang kalooban para sa atin na dapat nating sundin bilang isang mananampalataya. Nakukuha niyo yun? Importante po ito eh. Kaya daw, sin of gossip. Eh alam naman natin, nakalagay na naman sa Bible, gossip is sin. Hindi, sabi ni Lord, nakasulat sa Bible, kasalanan ito. 'Di ba? Kasalanan magalit, kasalanan ng maging bitter, daming kasalanan eh. Mayabang, kasalanan ng maging mayabang. God opposes the proud. So the Bible is clear with the sins na ating kinakaharap. At may command ang ating Panginoon na dapat paalalahanan natin ang ating sarili. Dahil ito'y kanyang salita, ito'y kanyang kalooban, dapat kong talikuran ng mga bagay na ito. So what do we need in times of temptation? Psalm 119 verse 11, sabi nga, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. John 17:17, sanctify them in the truth, your word is truth. So paano tayo mapapabanal sa salita ng Panginoon? Kaya nga kapag may counseling ako, most of the time, nagpapayo ako sa kanila na, alam mo, maganda i-print mo itong passage na ito, ilagay mo ito sa table mo, basahin mo araw-araw. Ganun lamang po kasimple yun eh. Kasi kailangan natin ang salita ng Diyos. So kung talagang dedicated ka to grow in holiness, i-memorize mo yung mga passages ng salita ng Panginoon kapag ikaw ay tempted kung ano man yung kasalanan mo, kung ano man yung weakness mo. Kasi iba-iba yung weaknesses natin eh. Kaya nga dito sabi nga, I have stored up your word in my heart that I might not sin. Kaya nga po importante ang memorization. Siguro mahalaga na maalala natin yung inaral natin sa self-control. Sabi ni Nicholas Ellen kung bakit po tayo nagpo-fall into sin, because of lack of knowledge, lack of skill, and lack of will. Naalala niyo yon? Lack of knowledge, kaya kailangan natin ng understanding. We study the Word of God. Ngayon, alam mo na kung ano yung ayaw at hindi kalooban ng Panginoon Diyos. Alam mo na kung ano ang kasalanan laban sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. May knowledge ka na. Ngayon, paano ko ito i-apply? Then as we study it, in the Word of God, kaya po tayo may preaching, may Bible study, ini-explain po dito yung application part. Para makita natin, ngayon ma-equip tayo sa ating skill. Kaya kung paano gagawin ito. Ngayon, ang problema na lang, yung will ninyo. If you are a Christian, you will submit to it dahil alam mo na kung ano yung gagawin, and then kailangan mo bilang isang Christian ay mag-abide, magdepende at sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, importante po ang magbasa at patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ko na siguro mabibilang for 13 years kung paano ko kayo paulit-ulit na ini-encourage na magbasa ng Bible, magbasa ng libro, aralin ang salita ng Panginoon dahil ito lamang ang paraan upang tayo ay tunay na lumago sa kanyang salita. We sin not only because we still sin even as Christians. It is also because the lack of understanding of His Word. We lack understanding of His Word because we do not fear God. But the more we read, the more we will know God. The more na tayo ay nag-aaral, the more na makikilala natin siya. The more we will be in awe of Him, kung sino ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo nagsisin dahil hindi tayo in awe of Him. Alam mo yun, wala kang pagkamangha, wala kang pagkilala kung sino siya. Kaya your life, every day, kung walang growth sa pagkilala kung sino ang Diyos, nakakalimutan mo na siya. Kaya ngayon, ang gagawin mo, gawin mo yung kagustuhan mo rather than being reminded of who God is. But the more we read, the more we will know God, the more we will grow in our understanding of Him. We will understand kung sino siya. Indeed, malalaman natin that we are His, that He is our Creator, our lives belong to Him. Hindi po ito sa atin. Bigay po ito ng ating Panginoong Diyos. We are then to be in awe of that truth.
Kung atin pong makikilala ang ating Panginoong Diyos, makikita natin na tayo ay Kanyang iniligtas sa Kanyang galit. We are saved from His wrath. He gave us His Son, Jesus Christ, to save us and give us life eternal that we do not deserve. Ano mo yun? Di ba, the more you remind yourself of the gospel, of the truth of God's word, nakikita natin, oh nga Lord, napakabuti niyo sa akin. That God gave us the Holy Spirit to guide us and make us remember His word, His law, His plan and desire for us as His children. The Lord is so good. Kaya nga lang, kung wala po talagang oras sa pagbabasa, pag-aaral, pag-understand neto at pananalangin, hindi po tayo lalago sa ating pagkilala sa Diyos at tayo magmananatili sa kasalanan. Pero kung tayo ay tunay na lalapit sa Panginoon, magpapakumbaba, hihingin ang Kanyang mayamang biyaya, na tayo ay Kanyang tulungan, maalala ang Kanyang salita, tayo nga po ay tunay na makakalayo sa temptasyon ng kasalanan. So we need God's grace to be delivered from sin and temptation. Yun po yung pangalawa na kanyang panalangin. Pangatlo, a prayer for ability to worship God rightly. Sabi sa verse 171 to 172, my lips will pour forth praise, for you teach me your statutes. My tongue will sing of your word, for all your commandments are right. Saan nagmumula yung pagpupuri sa Diyos? Ito ay ang patuloy na paglago natin sa kanyang salita. For you teach me your statutes. My tongue will sing of your word. For all your commandments are right. So we worship God in accordance to our understanding of the truth. Theology produces doxology. Hindi ka makakapagpuri kung ang theology mo ay, alam mo yun, lacking. Hindi ka makakapagpuri sa ating Panginoong Diyos kung ang theology mo ay mali. The deeper you go with the Word of God, the more you will worship the Lord. The more we learn about God through His Word, the more we will worship Him. Kaya nga yung iba, patay kung mag-worship dahil walang tunay na pagkilala sa ating Diyos. I will sing to the Lord. Alam mo yun, parang, I worship you. Wala akong problema kung wala kang talent in singing, ano? Pero alam mo yun, kahit wala kang talent for singing, hindi mo naman kailangan ilabas yun. Pero makikita mo yan. Makikita sa kanyang puso, yung kanyang pagpupuri. Importante na makita natin. This is not just about worshiping and singing, ng Sundays. This is worship life. That in everything in your life, after mo dito, paglabas mo dito sa church, paano ka mag-worship kay God? Ibig sabihin, yung worship is not just singing. Worship is life. That in everything, you give thanks to the Lord, you acknowledge the Lord, you lift Him up in your life sa bawat yugto ng iyong buhay. Kaya nga, ang isang Christian palaging masaya. Though may problema, though may mga situations, may joy siya because that is part of the worship natin sa ating Panginoon. Si Paul nakakulong, nag-worship. Diba? Thanksgiving pa rin siya, doon nakakulong siya dahil tama yung kanyang pagkilala sa ating Panginoon. Tayo, konting sakit lang. Ay, kawawa na ako. May problema lang na ganito. Ay, naku Lord, bakit ganito nangyayari sa akin? Ang malas ko naman. Wala pong malas, ha? But if we know God, we know that He is sovereign, we will praise Him in every situation. Alam niyo ba minsan kapag may challenge, ako nga kapag may challenges sa life, lalo na, no, totoo lang, mahirap magpastor po, no? Mahirap na nga i-handle yung buhay ko, mahirap na i-handle yung family ko, tapos i-handle ko pa kayo. Isipin niyo na lang yun, di ba? Pero, in every situation, I see it as an opportunity for me to grow in my love for you, my love for my family. It is an opportunity for me to trust God, to see His holiness, to see His sovereignty, na ito'y pagkakataon para ma-develop pa yung character ko into Christ. Those are things na, Lord, oo nga kasi sovereign ka. Why ako nag-praise kay God? Why do you praise God na kahit na meron pa kayong problema? Because of a right understanding of who He is.
Darating ka dito sa church kahit na napakabigat ng problema mo, pero alam mo, si God, sovereign. God is in control. God is faithful and we can trust His promises. Kaya hindi ngayon mababago yung worship mo. Why? Sabi nga ng psalmist, according to the word. Ang aking paniniwalaan ay ang kanyang paghayag ng kanyang sarili sa kanyang salita dahil ang salita ng Panginoong Diyos na kanyang hinahayag dito sa Bible ay totoo. Naniniwala ba kayo na lahat ng nandito ay totoo? Dapat. Because this is the word of God. Kung lahat ng ito ay totoo, then we can trust Him. Then we can praise Him. So, importante po na makita natin ito na tayo ay mapupuno lamang ng pagpupuri sa Diyos sa ating patuloy na paglago sa Kanyang salita. Hindi tayo puno ng pagpupuri kasi may kakulangan tayo sa ating pagkilala sa Kanya. May kakulangan sa pag-unawa kung sino ang Diyos. Di ba kung the more you know someone, marami tayo nasasabi patungkol sa isang taong ito. Di ba? When we praise, alam mo si may kaibigan ako ganito, naku, nabait niyan, ganito yan, mabuti yan, magaling yan, kaya kung ano-ano pa. Kasi you know that person. Wala kang pagpipraise sa isang tao kung wala kang alam sa kanya. Ganon din sa ating Panginoon. The more we know God, the more we go deeper in our understanding of God, the more we can say about God, the more we can praise Him. Lord, thank you because you are holy. And ngayon, nagkakasala ako, Lord, salamat dahil pinapaalalahanan niyo ako ng inyong kabanalan at ako'y dapat na lumakad ng may kabanalan. Panawagan niyo po sa akin ito. So, importante po yung ating tunay na ating pagkilala sa Kanya. So, know the Lord in application. Katulad ng psalmist dahil sa patuloy na pagtuturo ng Diyos sa Kanya, kaya kaya nga dito, He pours forth praise. Patuloy siya nagpapasalamat. Patuloy siya nagpupuri. Katulad ng psalmist, ang sambit ng kanyang labi ay ang salita ng Panginoon. Katulad ng psalmist, alam niya ang salita ng Diyos, kaya nagre-resulta ito ng pagpupuri. So, anong kailangan natin gawin? Mag-aral, magbasa, mag-meditate, mag-memorize upang lumago tayo sa ating pagpupuri. So, we need God's grace, God all the more. Susunod ay prayer for power to live an upright life. Okay? Sabi dito sa Psalm 173 to 174, let your hand be ready to help me, for I have chosen your precepts. I long for your salvation, O Lord, and your law is my delight. It is an appeal to the strength of God. Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan. Kailangan niya po ang ating Panginoong Diyos in everything sa kanyang buhay. He pray and ask the Lord, let your hand be ready to help me. Why be ready? Bakit kaya nga nire-request ang ating Panginoon na maging ready ang ating Panginoong Diyos? Sabi nga niya nung psalmist, for I have chosen your precepts. Lord, pinili ko po by your grace na sundin at alamin ang inyong salita. Lord, tulungan niyo ako na magawa ko ito. Okay? Maaaring alam ko ang panuntunan mo, O Diyos, sabi dito ng psalmist, pero hindi ko kaya na magawa ito apart from your help. Alam na natin that we are to live a life of holiness. Lord, tulungan niyo ako na maging holy. Nakuha niyo? Alam na natin na ang gusto ng ating Panginoon na ang ating isip ay mapuno lamang ng mga bagay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Then Lord, help me na mapuno ang aking isip ng mga tamang pag-iisip. Hindi na mga makasalanang pag-iisip. Tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng grace na magawa ito. Ito yung kanyang panalangin. Kaya nga sabi sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches, the one who remains in me and I in him, this one bears much fruit. For apart from me, you are not able to do anything. Wala po tayong magagawa apart from the grace of God. Kaya nga, may natutunan tayo, lapit tayo sa Panginoon. Tulungan niyo ako, O Diyos, na magawa ko ang iyong kalooban. At ito din po yung buhay ni Paul. We cannot live an upright life by our own power and determination. Hindi ito yung parang I will myself na maging holy. Alam ito ni Paul, yung kanyang kahinaan, at kung siya ay mag-a-attempt nito, alam niyang wala itong magagawa apart from the grace of God. Kaya nga sinulat niya in Romans 7, verse 14 to 15, 8 and 24, makikita natin dito, basahin ko lamang yung mga passages na yun.
I am unspiritual. So, kita niyo yung understanding ni Paul sa kanyang sarila. I am unspiritual, sold as a slave to sin. For what I want to do, I do not do. But what I hate to do, I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. What a wretched man I am, who will rescue me from this body of death? So, tamang understanding of self. Alam ni Paul na wala siyang kakayanan. Alam niya na siya ay mahina. Thankfully, sinagot din po ito ni Paul sa kanyang letter in verse 25. Thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. So, ang kanyang pag-asa ay tanging si Kristo Jesus lamang, who is the embodiment of the truth. Diba? Ang ating Panginoong Jesus ang siyang katuparan sa salita ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako. Clearly, if we really believe we cannot live for God by ourselves and yet really want to, we will come to God for help as Paul does. And we will pray, Lord, help me to live an upright life. Hindi po natin kayang mamuhay, isabuhay ang salita ng Panginoon apart from the grace of God. Kaya nga po, we need God's grace to live an upright life. Palagi po natin itong ipanalangin. Katulad po nung psalmista dito na kanyang example. Then sabi po, susunod ay prayer for strength to persevere. 175 verse 175 reads, let my soul live and praise you, and let your rules help me. In context, sabi nga, let my soul live and praise you. Anong ibig sabihin nito? Sabi nga ng isang preaching about this text, ng isang preacher, alam natin na kung tayo ay nasa Diyos, ang ating soul ay magpapatuloy dahil tayo ay sa Panginoon na. So anong ibig sabihin dito ng psalmist? Alam ko na ang aking soul, kung ako'y ligtas na, it will continue. Okay? Sabi dito ng psalmist, let my soul live and praise you. Meaning, nananalangin siya sa Diyos na hayaan mo ako ngayon na mamuhay ng tunay na para sa'yo lamang. Lord, tulungan mo ako. Let my soul live for your praise, for your glory. If you are a Christian, ipinalangin niyo na ba ito? Na Lord, help me to live my life for your glory alone. Binigyan mo na ako ng bagong buhay kay Kristo. Ako'y napatawad na, ako'y naligtas na. Then Lord, ngayon, ang aking buhay ay sa iyo na at tulungan mo ako na ipamuhay ito para sa iyo lamang. Ito nga rin ba ay laman ng inyong puso? Nais mo rin ba ang tunay na buong-buong kalakasan mo na mamuhay lamang para sa ating Panginoon? Pero ang problema natin, madalas, kanino tayo namumuhay? Para sa ating mga sarili. Kaya nga, we are to die to ourselves eh. Ang sabi dito ng psalmist at ang kanyang paalala sa atin at ang panawagan ng ating Panginoong Diyos, sabi ng psalmist, let me live and praise you. Pero may dagdag pa siya dito sa kanyang hiling sa ating Panginoong Diyos, let your rules help me. Okay? Na ang kautusan, kalooban, nais, ang iyong salita o Diyos ay tunay na makatulong sa akin na magawa ito sa aking buhay. So gusto mo mamuhay sa ating Panginoon, anong kailangan mo? So bibigyan ka ngayon ni God ng grace na magawa, may sabuhay ang buhay mo para sa Kanya. Ano daw yung tulong na kailangan natin? Let your rules help me. Kailangan natin ngayon ang Kanyang salita. The more we grow in the Word of God, the more we will know kung ano yung Kanyang kalooban. The more we will understand kung ano yung Kanyang will para sa ating lahat. So, kailangan po natin na mag-grow talaga sa salita ng Panginoon. Hindi natin magagawa na ang magiging tuon talaga natin sa buhay ay masunod at maluwalhati siya. Dahil kailangan natin ang kanyang salita. Kailangan natin ang kanyang salita at tulong at biyaya ng Diyos upang tayo ay tunay na makalakad para sa kanyang kalooban. Para tayo patuloy na nagpa-persevere. So makikita po natin dito pa ulit-ulit po yung application. I hope na sa inyong pag-uwi, ang laman ng inyong puso ay tunay na lumago in humility at makita ang inyong tunay na kalagayan at hingin ang biyaya ng Diyos. Palagi na tulungan ka na tunay na lumago sa kanyang salita at isabuhay ang katotohanan ng kanyang salita ayon sa mayamang biyaya ng Diyos. Na Lord, oo nga, no, kailangan ko po talaga. Kung alam niyo yun, kung magiging serious talaga kayo in your Christian walk, makikita po ito sa inyo pong pagbibigay talaga ng oras sa pananalangin, ng inyo pong pagbibigay ng oras sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos.
Huwag niyo pong i-expect na Sunday service ka lang, tapos, alam mo yun, mag-grow ka na. It's impossible. You have to read the Word of God daily. Regularly. Kung hindi man daily, regularly. Dapat patuloy po yung pagbabasa. Kaya nga minsan magtataka, kung meron mga ibang Christian, kataka, bakit parang hindi ako lumalago? Ang unang-unang question dyan, do you pray? Susunod na question, do you read the Word of God? Do you listen? Do you take notes? Pag nakikinig ng preaching, para maalala ninyo, pwede kayong makabalik dito sa ituro ng Panginoon. So you give effort by the grace of God para talaga tunay kayong lumago. So we need God's grace to persevere and have the strength to live for His glory. And lastly, a prayer for humble submission to God's word. Verse 176, sabi niya dito, I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant, for I do not forget your commandments. Sa panghuli ating tignan muli itong puso ng psalmist dito. Ang kanyang pagpapakumbaba na taliwas sa pananaw ng nakakarami. Katulad ng sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10. Sabi doon, but he says to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Wala po tayo. Yun yung dapat na makita po natin. We are nothing and we need the grace of God. We are only sustained by His mercy, by His grace daily. At ito yung tamang pananaw po dapat natin at pagkilala sa ating sarili. Katulad po ng psalmist, I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant. Hindi po ito katulad ng pananaw ng mundo sa kanyang sarili. Paano nga ba mag-isip ang mundo ngayon? Ano nga ba ang tinuturo ng secular world sa mga tao? Ano yung tinuturo? 'Di ba? Sabi, malakas tayo. 'Di ba? Magaling tayo. Kaya mo 'yan, matalino ka. Okay? Kaya natin 'yan dahil ipinanganak ka na mahusay talaga. 'Di ba yung narinig niyo na yun siguro sa inyo, 'di ba? Nasabi sa inyo. Siguro kilala niyo si Joel Austin. False teacher po itong taong ito at meron po siyang book na titled The Power of I Am. Yun, narinig nyo na yun, ano? False teaching po ito kasi baka mamaya basahin nyo na, nabanggit si Joel Austin. False teachers po siya, no? False teacher siya, huwag nyo basahin yung kanyang book. Pero may tinuturo kasi ang mundo na tinuturo din ng mga false teachers yung tinatawag po na self-esteem. Self-esteem is pagtaas sa sarili. Na kailangan mong, dapat ma-encourage ka, kaya mo yan. Okay? O yung tinatawag po na power of positive thinking. Okay? Lahat ng ito ay false teaching na laban sa katotohanan na itinuturo ng salita ng Diyos, lalo na ngayon sa ating inaaral ngayon. Kasi tinuturo po ng self-esteem movement ay I am great, I am intelligent, I am strong, I am good, or other things pa. Okay? But in the Bible, we are taught about the truth about ourselves. We are nothing. Wala po tayo apart from God. Saan ba nanggagaling yung strength natin? Sa Diyos. Pwede niyo tanggalin to any moment eh. Anytime. Pwede niyo tanggalin ito. Dahil lahat ng strength natin, kanina nanggagaling yung intelligence natin. Di ba? Kunyari daw, naging cum laude. Kami, hindi ko problema yun, pero kanino ba nanggaling yung intelligence na ito? Di ba sa Panginoon din? In reality, we are truly nothing. Kanino ba nanggaling yung pang-tuition fee natin? Kanino nanggaling yung, alam mo yun, lahat ng mga pangangailangan, paano tayo? Kanino nanggaling yung pagkain to sustain us na magkaroon ng strength, ng health? Lahat ito'y galing sa Panginoon. So we are nothing. Indeed, we are nothing. Kaya nga palagi niyo sabihin sa sarili ninyo, I am nothing apart from Christ. Ako'y nakakatayo lamang, nagagawa ang kalooban ng Diyos dahil lamang sa kanyang mayamang biyaya. Sabi nga ni Jesus Christ, no one is good. Diba sabi nga sa Romans chapter 10, okay, no one is righteous. Chapter 3, no one is righteous, not even one. Kaya nga, huwag niyo pong lokohin ang sarili ninyo na mag-e-exam ako, matalino ko, kaya ko to.
Hindi, Lord, give me grace. Lord, lahat sana ng mga naaral ko before, maalala ko at the time of my exam. Ako natutuwa, may prayer item. Kasi may isang kapatiran sa Higher kasi part po ako ng nagpi-pray sa Higher kapag may midweek service po sila. So, mag-take siya ng bar. Nakakatawa yung kanyang prayer request eh. Yung kanyang prayer request, Lord, help me na maalala ko po dahil ang lahat ng aking mga inaral, lahat ng aking mga binasa, dahil apart from you, hindi ko din magagawa na pumasa dito. Yun yung tamang understanding. Hindi yung tamang sasabihin mo kunyari daw, may magte-take kunyari dito ng bar, eh, kaya mo yan, matalino ka. No, no, we are nothing at all. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Mahalaga na makita po natin ito. The psalmist humbles himself and makes a proper statement of self. I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant. Siya ay humihingi ng tulong, ng awa, ng grace sa Panginoon dahil alam niya kung sino siya at dahil dito alam din niya na kung magpapakumbaba siya at magiging totoo, siya ay didinggin din ng ating Panginoong Diyos. The Lord gives more grace, di ba, to those who are humble. But God is opposed to those who are proud. So mahalaga po na makita po natin ito. Sabi nga, basahin ko yung James 4:6, He gives more grace, therefore it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. He asks for help, guidance from God because he does not forget God's commandment. Alam ko ang iyong panuntunan, pero tulungan mo ako, Diyos, na hindi maligaw, na hindi malayo sa iyo. Every time you learn the truth of God's word, ask the Lord na, Lord, tulungan niyo po ako na ma-apply po ito, na hindi po ako maligaw, na hindi ako madala ng aking sarili, na hindi po ako magmarunong na alam ko na ito pero hindi ko hinihingi ang tulong mo na ma-apply ang katotohanan na ito. Kaya kailangan po natin ng tulong ng ating Panginoong Diyos. Katulad ng psalmist, patuloy na lumapit at hingi ng biyaya ng Diyos na ating maisabuhay ang kanyang kalooban. So lastly, we need God's grace to live our lives for the glory of God. We need God's grace in every second of our lives. Apart from it, hindi po talaga tayo mabubuhay, hindi po tayo makakatayo, hindi tayo makakalakad ayon sa kanyang kalooban. We need to see this truth at ating kailangan na maisabuhay ang katotohanan ito sa ating buhay. Psalm 119 verse 169 to 176 is a great ending for the longest chapter of the Bible because it ends with a great reminder of the importance of God's grace and the right character, which is humility. You may know the word of God, pero sabi nga, knowledge pops up. Sabi sa 1 Corinthians 18, but love builds. At yung tunay na pag-ibig sa Diyos ay may pagkilala kung sino ang ating Panginoong Diyos at kung sino siya at ang kanyang pangangailangan ng biyaya ng ating Panginoon. So let us remember these truths. We need God's grace to gain understanding. We need God's grace to be delivered from sin and temptation. We need God's grace to worship God all the more. We need God's grace to live an upright life. We need God's grace to persevere and have the strength to live for His glory. And lastly, we need God's grace to live our lives for the glory of God. All is written in the Word of God. Kailangan natin ng grace ni God, pero kailangan natin ng kanyang salita. Kailangan natin salita niya at ang kanyang biyaya upang ating mai-apply ang lahat ng katotohanan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have given us to study your word. We pray, Lord, that you will once again help us to respond in a way, Lord God, that will truly give glory to you. Lord, alisin niyo po yung yabang po namin, alisin niyo po yung mga bagay na maghihinder sa aming mga buhay na talikuran ang kasalanan na inyo pong ipinapakita sa amin. Kung kami po ay namumuhay sa aming mga kalakasan lamang, Lord, help us to turn away from it, but to live by grace. To live, Lord God, na magkaroon po ng tamang understanding of ourselves, O God, before your presence. To see, Lord, that we can only stand only because of Jesus Christ. That we may see, Lord God, that in everything, it is only for your glory. It is only by the grace that you have given us in Christ Jesus. So we pray, Lord, anuman yung mga maaaring bumalakid na maunawaan ang inyong panawagan ninyo sa amin ngayong
umagang ito, alisin niyo po ito. Ihingi po namin ito ng kapatawaran at tulungan niyo po kami na tunay na maituwid, maitama ang aming mga puso, ang aming mga isip, dahil lahat po kami ngayon ay kinokorek po ninyo. Lahat po kami, Panginoon Ama, ay nire-rebuke ninyo na aming tigilan na ang aming pamumuhay na nakatuon sa aming mga sarili, na nakatuon sa aming mga kalakasan, kung hindi mamuhay kami ngayon, Panginoon Ama, na nakadepende lamang sa iyo at sa inyong biyaya at sa inyong salita, Panginoon Ama, na siyang tunay na nagbibigay buhay. Maraming salamat po muli, Panginoon Ama, sa lahat ng katotohanan ito. Pinupuri ka namin, O Diyos. And we pray for your blessing in the coming days, especially as we prepare, Lord God, for the anniversary next Sunday. We pray, Lord God, that you will give us wisdom in everything that we will be doing, in all the plannings, O God. Apart from your wisdom, Lord, hindi po namin ito maisasagawa ng tama. Hindi po namin ito maisasagawa ng ayon sa inyong kalooban na makakapagbigay, Panginoon Ama, ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. So tulungan niyo po kami, even sa aming pag-decorate mamaya ng church, sa lahat po ng aming mga meetings pa, for preparation for Sunday. We pray, Lord God, for your blessing. And even as we live our lives in the coming days, O God, may we submit to you. May we live our lives dependent on your grace, praying, studying your word, and asking, Lord God, for your mercy and grace to help us, Lord God, to apply the truth so that we may live a life that gives glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much.